Alright mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At ang tatalakayin po natin ay tungkol na naman po sa E80 mga kaplastic, at na-issue na naman po itong si Joey De Leon dahil sa segment ng Give Me 5 na bagay na sinasabit sa leeg. Yun ang katanungan ni Vic Soto. At isa lang po ang nasagot ng isang contestant, which is necklace lang po, hanggang sa naubos na po yung 45 seconds na tanning. And then sumagot si Joey De Leon, unfortunately, lubid. Diba? Nakalimutan niya lubid. At alam mo naman, kapag ikaw ay isang personalidad, lalo na kung may mga nakaraang issue ka sa social media o sa mga nakaraan mong issue, ay talagang hahanap-hanapin ng butas yung mga bashers mo from Showtime sa GMA, di ba? At ito po yung dahilan. Marami rin po siyang mga issue na inuungkat, which is na gustong ipa-review ng mga bashers ng ng fans ng mga Showtime. Ayan, tulad ng depression mga kaplastic. At yung ito naman po yung tungkol kay Pepsi Paloma na nagpakamatay dahil din sa lubid, di ba? Dahil sa akusasyon na hindi naging makatarungan para sa kanya yung paggahasa sa tatlong artista dito sa Bold Star na to. At nauungkat talaga yan dahil alam mo naman, kapag once na ikaw ay magkamali, lahat ng mga mali mo noon, kahit dekada na nakaraan, ay talagang uungkatin ng mga taong bayan yan. At ang masakit pa dito, sa simpleng pananalita mo lang ay pwede kang matanggal o pwedeng ibalik yung mga nakaraang pagkakamali mo. So panoorin natin yung video kung ano yung pagkakamaling yun. Sabit, necklace, kaya mo yan. 30 seconds. Necklace. Sige! Go, 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 go! 39 seconds. Lupit, nakakalimutan nyo. Ayun. Baga tahimik lang si Vic Soto, no? Baga hindi naman niya sineryoso yung joke na yun. Pero ganun pa man, si Paulo Ballesteros, makikita nyo. Scar! Garland, medal. Medyo na ano rin siya dun, no? Medyo na pangiwi siya dun. Sabi sa comment, mga kaplastic, pura lang It's Showtime nakakakita ng violation. Ano naman ito? So, anong nangyayari kasi, parang porket si Lala Soto po yung may hawak ng MTRCB, ay parang lumalabas na bias po. Nagiging bias po daw yung pagtrato. Di ba? Yan yung kanilang pino-point of view dito. At ngayon, pakinggan po natin yung article naman ng Rappler. The Movie and Television Review and Classification Board announces it will be reviewing complaints against comedian Joey De Leon, who came under fire for making a reference to suicide on the noontime show E80. In the now viral clip that aired on Saturday, September 23, Ayun. Nakalagay naman dito sa MTRCB, nire-review na daw yung complaint about do sa E80 segment na Give Me 5. Sabi dito, taking cognizance of the complaints from the viewing public and relation E80 Give Me 5 segment aired last 23 September 2023. The Movie and Television Review and Classification Board shall determine if the same are valid and presumptively violated of Presidential Decree number 1986 and or its implementing rules and regulation. Naungkat kasi ito dahil pag sinabing lubid which is pagpapakamatay mga kaplastic, kaya nga from the start pa lang
ang Rappler naglagay na sila ng trigger warning sa kanilang content. Kasi nga maselan po para sa kanila yun. At yung Rappler kasi may galit din yan sa Pamilya Soto o sa dating Itbulaga member. Kaya ganun, pinepersonal na rin sila. Panoorin pa natin yung video. Leon made the comment during the Gimme 5 Laro ng Mga Henyo segment. The segment's contestant had been tasked to state in less than 45 seconds 5 items that could be placed around someone's neck. De Leon chimed in saying, quote, "You forgot about the rope." Yun ang mga pangit doon. Sumabat pa kasi si Joey De Leon eh. Diba? Alam mo naman mga bashers niya eh, masyadong sensitive. At lalong-lalo na yung nababas yung kanilang fans na yung kanilang programang Showtime. Eh, Showtime kasi gustong-gusto nila yon. And dingid sa kaalaman ninyo, kabastusan din naman ang ginagawa ni Vice Ganda ron. Anong napupulot yung aral din dun, di ba? Yung mga bata tinuturuan nila na maging bayolente o gumawa ng mga malalaswang gawain. So ganun pa man eh, kailangan maging pantay na rin tayo sa pagdidisiplina sa bawat programa. Wag naman sana na ginagamit yung malakas porket nandun yung kamag-anak ni Vic Soto sa MTRCB. So wag naman pong ganun. Social media users slammed De Leon for being, quote, "insensitive towards those with mental health struggles," especially as September happens to be Suicide Prevention Month. Many online users have... Nataon pa na Suicide Prevention Month. Kaya naungkat. Di ba? Alam mo naman ang lahat ng sasabihin mo, lahat ng gagawin mo, may kahulugan yan sa mga may galit sa inyo eh. Kaya dapat maging responsible kang artista o social media influencer. Kung ano man yung sasabihin mo, di ba? Na pwedeng ipanglaban sa'yo. Di ba? May kasabihan. Dyan, merong salawikain ng mga pulis na may karapatan kang manahimik. Ano man ang inyong sabihin at gawin ay ipanglalaban sa'yo sa korte. Di ba? Tama, di ba? Ganun ang nangyayari ngayon sa sitwasyon ng EAT. Napilit nilang pinapasuspinde yung programa dahil nga, di ba, politika sa laro, sa politika na rin sa mga sa programa, di ba? Naagrabyado yung Showtime, dapat maagrabyado din ng EAT, di ba? Huwag ganun. Since been asking the MTRCB to take action. Naglabas tuloy ng Service Depression Suicide Prevention yung DOH National Mental Health. Eto, tingnan nyo na lang po, panoorin nyo na lang sa screen at na-segment pa po ito kasi ang September daw National Depression Month. Kasi nga maraming mga nade-depress, di lang naman September, buwan-buwan, araw-araw may mga taong nade-depress dahil sa sobrang hirap na nararanasan nila na wala na silang makausap, wala na silang karamay, wala silang kaibigan mapagkakatiwalaan. Kaya yung ibang tao tinatapos na nila yung buhay nila dahil wala na nagtitiwala sa kanila eh. Ganon kasi ang depression, mga kaplastic. Lalo na yan, issue pa si Joey De Leon nung nakaraan. Sabi ni Joey De Leon, ang depression daw is a joke. So, kumontra doon si Maine Mendoza. So, tingnan natin yung picture kanina. Ito po yun. Ayan o. Hindi siya joke. Hindi kasi syempre maraming nakakaranas ng ganon, lalo na sa mga kabataan. Kaya dapat kapag mayroon ka nakakaranas ng ganon, bigyan natin ng suporta. Diba? Hindi, wag niyong suportahan. Gawa-gawa lang niyo. Diba? Pinush pa ni Joey De Leon yun. Pero ano nga ba ang explanation ng depression? Ang dami kasi talagang tao na nagsasuffer ng depression. Yan ang sabi ni Alan. Sabi naman ni Joey, wala, nagpapapasosyal lang. Pag mayaman, depression. Pag mahirap, wala. Wala lang pag-asa. Diba? Baga, si Joey De Leon minsan kasi may mga matatabil na salita na hindi na niya makontrol yung dila niya. Aside sa pagiging bastos na bungangan ni Joey De Leon na parehas sila ni Vice Ganda, ganun din yung asal niya. Parang kumbaga may level ko si Joey De Leon ng isang squatter eh. Ugali ng mga squatter na wala nang matinong opinion, di ba? Ganun pa man mga kaplastic, sana
maging responsible tayo bilang artista. Huwag tayong maging balahura magsalita. Lalo-lalo na kung hindi maituturing na joke to eh. Di ba? Marami kasing galit ngayon sa TVJ dahil since kakampi nila yung kamag-anak ng MTRCB. Yan ang pinopoint of view dun. Kaya yung Showtime, binibigyan nila ng ustisya na lagi na lang Showtime yung napupuna sa mga ginagawa ni Vice Ganda. Samantala yung EAT, nagmura si Wally Bayola, hindi naman pinuna ng MTRCB, hindi na suspend. O, ito si Joey De Leon, may bago na namang issue. Di ba? Yan ang mahirap. Kailangan mag-ingat tayo, maging responsible na influencer tayo o sikat na artista na kayo ang bubuo ng magandang environment sa mga manonood. Di ba? Ganun pa man, wala na tayong magagawa. Nandun na tayo. And then, hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Kambid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.